Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-18 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Isa sa mga komplikadong bagay sa panahon natin ngayon, dito sa mundong ginagalawan natin, ay hindi na natin alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang sapat. Tila ang lahat ng bagay ay kulang na, kapos na. In our time, enough is seen to be equated with overflowing with so much. And so, enough for us is more or so much. Kaya nga po nawiwili tayo sa mga unlimited, extra, or more. Kaya nga po gustong-gusto natin yung unlimited samgyupsal, extra rice, or something that is more. Sapagkat ang sapat sa atin is so much or more. Labis-labis, sobra-sobra, nag-uumapaw. Kaya po kapag hindi tayo nakontento, kapag po hindi tayo nakatanggap ng labis-labis, sobra-sobra o nag-uumapaw para sa atin, kulang ito. Kaya sa mundong ito, tila hindi na tayo matutong makontento. At kapag po hindi tayo matutong makontento, ang ating reaction is like the reaction of Israelites in our first reading today. We begin to complain, to grumble to God. The background of our first reading, the Israelites were liberated from the persecution of the Egyptians. But then they were in a sojourn, they were in a journey, at dahil sila ay naglalakad ng napakatagal. And so they started complaining at sabi nila, buti pa sa Ehipto, kahit sila'y mga alipin, mayroon silang nakakain. Hindi tulad dito, uhaw na uhaw sila, gutom na gutom sila. Kasi despite of their grumbling and complaint, God made a way to sustain them. And so, their complaint to Moses, their complaint to God, our Yahweh responded with food. And so Yahweh provided something for them. In the evening, the quails will come for their meat. And in the morning, bread will come from heaven, the manna. And so, this experience of the Israelites tells us that it is the Lord who sustains what we need in life. God knows what we need, and the Lord provides what we need. We simply have to trust the process of God, the timing of God. Kapag hindi po tayo marunong magtiwala sa Diyos, magko-complain tayo, magtatampo tayo, at hindi tayo makokontento sa kung ano ang mayroon tayo. Actually, the journey of the Israelites in the desert was a test if they can trust the Lord. Pero hindi po. Sila ay nag-complain kaagad, sila ay umaray kaagad, at nakalimutan nilang magtiwala sa Diyos. And so, my dear brothers and sisters, our first reading is already teaching us that it is the Lord who sustains us, and God knows what we need, and He provides what we need. We simply have to trust the timing and process of God. And so, our gospel reading today provides us the offering of the Lord.
Since we want something more, something that is so much, Jesus is offering us something more, something so much for us. And he says in our gospel today, I am the bread of life. Whoever comes to me shall never be hungry, and whoever believes in me shall never be thirsty. Jesus is telling us, I am the bread of life. And so when he says, I am, he's telling that he is God. Remember the experience of Moses in front of the burning bush when he said, what name would I tell to Pharaoh so that he would believe? And Yahweh told him, I am who am. And so when Jesus says in our gospel today, I am the bread of life, he is telling to all of us today that he is the God who can satisfy all our hungers and thirsts in life. When we have the Lord, everything is sufficient. Kapag po ang Diyos ay nasa atin, kapag tinanggap natin ang Diyos na may pananampalataya at pagtitiwala, lahat ay magiging sapat. Makokontento tayo sapagkat ang Diyos pa lang is so much and more na. Kaya po sana mga kapatid, makita natin ito na ang Diyos lamang ang makakapagbigay sa lahat ng pangangailangan natin at ang Diyos lang ang makakapag-satisfy ng lahat ng uhaw at pagkagutom natin sa buhay. Sabi nga ni Saint Teresa, solo basta. It is only God who can suffice our hunger and thirst in life. And so, every time we receive the Lord, the bread of life in the Eucharist, the effect must be something new to us. Gaya ng sinabi ng ating kalawang pagbasa ngayon, kapag tinatanggap natin ang tinapay ng buhay, ang epekto nito is we live our old life, and we take on our new self and new life. Kaya po kapag tinanggap natin ng Diyos, ang epekto nito sa atin ay transformation o pagbabago. It is also a reminder for us, brothers and sisters, that Jesus is the bread of life, and He provides something that is eternal, and that we should attach ourselves to something eternal. Someone who can satisfy all our hungers and thirsts in life. Kaya ang ibig sabihin nito, pinapaalala din sa atin that everything in this world is ephemeral. Everything is temporary, maglalaho, kukupas, magbabago. Kaya po kailangan natin ihanda ang ating sarili sa something so much or something more, something eternal. And we can only prepare ourselves to something so much, something more, if we receive Jesus, if we attach ourselves to God who is eternal. Kaya po mga kapatid, ang Diyos na tinatanggap natin, ang Diyos na ating pong pinaniniwalaan, does not only sustain or provide what we need, but every time we receive Him, He also transforms us to become the best version of ourselves. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.